Amen. Praise God. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso for us to receive His special and powerful word. Today, hindi po nagkataon na mapapakinggan mo ito. Ito ay tinaon ng ating Panginoon. So sit back and relax at hayaan natin na mangusap sa atin ng Panginoon. Hayaan natin na tayo ay ma-inform at higit sa lahat tayo po ay ma-transform. So tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating pong brand new series ngayong December entitled Born for You. Why the birth of Christ matters to everyone. Bakit po ba napaka-importante ng kapanganakan na ito ng ating Panginoong Sokristo? So ito po yung mga pag-uusapan natin sa buong buwan na ito ng December, and I believe na hindi lamang tayo mai-inform, higit sa lahat tayo po ay matatransform sa topic na ito. So let's get started. Alam niyo po, mga ilang araw lang po ang nakalipas, nakakain po ako ng pinakamahal na ramen sa tala ng buhay ko. At pagpunta po namin dun sa restaurant na iyon, ay hindi naman talaga part ng menu yung ramen na iyon. Pero inalok sa amin ito at sabi kong ganon, siyempre nakakashock yung presyo eh. So what's so special about this ramen? Bakit ganyang kamahal yan? Bakit hindi inaalok sa iba? Bakit parang special na request lang siya? So sinabi sa akin, una, because yung pinaka-premium na karne nung ramen na yon, sako yung lasa. Nung natikman ko naman, kakaiba talaga. Kasi hindi siya pangkaraniwan. So halos nakakain na po ako sa iba't ibang mga ramenan. Kumbaga, dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, natikman ko na rin. Pero kakaiba talaga siya. Kaya pala ganun, kamahal, dahil napaka-special nung pagkain na yon. At what's so special about dun sa pagkain na yon? Kasi yung ingredients niya. Alam niyo po, pag sinabi nating special, better, greater, different from what is usual. Ibig sabihin, mas maganda, mas matindi, at mas kakaiba kaysa dun sa unusual. Alam niyo po ba, pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoon, katulad dito sa ating series ngayon, bakit napaka-special ng kapanganakan ng ating Panginoon? Bakit ganun na lamang? For example, sa atin dito sa Asia at higit sa lahat dito sa Pilipinas, sabi ng mga researchers, tayo daw ang may mahabang celebration ng Pasko. Usually, nag-start tayo, bear pa lang, inaabangan na itong celebration na ito. Bakit kaya ganon? Bakit naka-align pati sa mga kumpanya, pati sa mga pasweldo, pati sa mga bonuses? Ba't naka-align pagdating sa Pasko? What's so special about Christmas? What's so special about this? Siguro, dahil, at naniniwala ko, hindi lang siguro, dahil may napaka-special na components ito. Ngayon, ayun ang pag-uusapan natin. Ano bang something better, greater, and different dito sa dito sa celebration na ito, dito sa kapanganakan na ito ng ating Panginoon? Ano ba ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus? So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 1, verse 21. Isang verse lang. At makikita natin dito yung napaka-special na dahilan kung bakit. Matthew chapter 1, verse 21. Sabi dito sa verse na ito, 21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." So join me in our message today entitled Special Child. Special Child. Alam niyo po, ginagamit natin itong term na ito at ginagamit ito minsan o madalas. Ngayon, nag-iba na siya. Nagagamit siya ng sometimes hindi siya maganda at minsan naman sa magandang part siya. But nakabasa po ako ng isang article na sinabi ng isang expert na ito na doktor na dapat tama ang treatment natin, hindi porket kakaiba ang batang ito, mali na magiging treatment natin sa kanila. Why? Maybe they have a special need, sabi niya, like us, but they have also a special strength na hindi lang natin alam kung paano ito ay ma-maximize. Kaya ang title nung article na yun, napakaganda.
sinabi niyang ganon, different, not deficient. Different, not deficient. At ano ba ang napaka-espesyal na component ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? What's so special about the birth of Jesus? Now, there are two main ingredients. Katulad ng nasabi ko kanina dun sa ramen na yon. Na pagdating dito sa kapanganakan ng Panginoon, may napaka-importanting ingredients. Bakit napaka-special nito? Bakit napaka-special niya? Bakit kaya? So naniniwala ko, itong mapapakinggan natin, ito rin yung magbabago ng buhay natin. Ito yung hindi lang tayo, mai-inform tayo ngayong araw na ito, but above all, we will be transformed. So number one, what's so special about the birth of Jesus? Number one, she will give birth to a son, and you are to name him the name Jesus. Number one is special identity. Special identity. So the birth of Jesus reveals his special identity. Yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ni-reveal nito yung special identity nung ipapanganak na yun. Napaka-importante po ng unang linya dito. Yung first part nung sentence na ito, she will give birth to a son. She will give birth to a son. Ano ba itong special identity na ito? First, it is a divine identity. It is a divine identity. She will give birth to a son, referring to Mary and Jesus. First, remember that the virgin birth is essential to affirm the deity of Jesus Christ. Napaka-importante po ng doctrine ng virgin birth para may affirm yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Kasi maraming mga Christians nagsiseparate pagdating dito sa doctrine na ito. Pero napaka-importante kasing foundation ito pagdating sa deity or divine identity ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, she will give birth to a son. So si Mary ay betrothed pa nung oras na ito. At the question is, why is it important doctrinally to affirm the virgin birth of Jesus Christ? Bakit napaka-importante ng affirmation na ito? Alam niyo po, pag sinabing virgin birth, it is the doctrine that Jesus was conceived and born by His mother Mary through the power of the Holy Spirit and without sexual intercourse with her husband Joseph. Nagkanak sila nang wala naman silang ginagawa na dalawa. Why? She was conceived or he was conceived by a virgin. Nakuha po natin, kaya napaka-importante nitong doctrine na ito. Kaya nga, virgin birth. Kaya nga napaka-special, napaka-different, at napaka-importante pagdating sa pananampalataya natin. Alam niyo po ba, both the Apostles' Creed in 2nd century and the Nicene Creed in 381 AD affirm this truth. In fact, nakalagay doon yung unang tatlo lang, ang babanggitin ko po dito, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Number 2, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Yung number 3, napaka-importante patungkol dito sa topic na ito. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So Jesus was born of a virgin. It is a unique glory. Alam niyo po ba that of all billions of humans who have lived throughout history, only one person entered the world in this way. God became human. And the Word became flesh. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, tanging si Jesus Christ lang ang ipinanganak ng ganitong pangyayari. Tanging siya lamang. Bakit? Ipinapakita doon yung deity ng ating Panginoon. He was so special. Kaya nga again in John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us. At nakalagay dito, we have seen His glory.
Ibig sabihin, ina-affirm ni Apostle John na hindi katang-isip lamang ang ating Panginoong Hesus. Hindi katang-isip lamang na may Word, na may Diyos na ipinanganak dito sa mundo na naging tao. Kasi we have seen His glory. The glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Indeed, Jesus, the Son of God, is God. Kaya napaka-special nitong identity ito. Why? It is a divine identity. It is a divine identity. 1 John chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. Ito, napaka-importante nung huling sentence. He is the true God and eternal life. He is the true God and eternal life. What's so special about the birth of Jesus? Number one, special identity. Bakit? Because the birth of Jesus reveals His special identity. First, it is a special or it is a divine identity. Second, it is a human identity. Kaya importante yung pangalawa na phrase dito, and you are, sinabi di ba sa una, she will give birth to a son, Mary, the Virgin Mary will give birth to a son. Sinabi dito, so napaka-importante nun. Pinakita dito yung kakaiba, yung deity ng ating Panginoon, and eto na, and you are to give Him the name Jesus. Alam niyo po, the name Jesus means Yahweh is salvation. And ito, it was common. It was very common name in that society during this time. Napaka-common lang yan. Parang yung pangalan na John. Ayan, napaka-common yan. Dumating ang panahon yan ng pinakamaraming pangalan na ginamit. Kumbaga, gusto kong ma-realize natin yung panahon na ito. Ngayon, bibihira ito. Ipangalan mo sa anak mo, Jesus, ang hirap mamalo. Ang hirap pagalitan. Papagalitan mo yan, parang kinikurse mo naman ng Panginoon. Kaya bibihira na ang nagpapangalan sa kanilang anak ng Jesus. Pero nung panahon na yon, pangkaraniwan na pangalan ito. Okay? Alam niyo po, according to Josephus, the historian, there were about 20 people called Jesus nung panahon niya. 5 sa mga Jesus, ang pangalan ay high priest. Kasi pangkaraniwan nga siya eh. At 10 sa mga Jesus, ang pangalan ay kakontemporary o kasabayan ng ating Panginoong Hesus. So when we speak of Jesus in the Bible, we are referring to God in the flesh. Pag sinabi natin Jesus, we are referring to God in the flesh. The name Jesus is our Lord's human name. So He's given many names in the Bible. Napakaraming pangalan ng ating Panginoong Hesus pagdating sa Bible. But the name Jesus is the name that identifies Him with the very people He came to save. Pangkaraniwang pangalan ng ginamit niya, bakit? Para makapag-identify siya dun sa mga tao na aabutin niya. He was all God, yet He was all man too. Kaya nga ang tawag natin sa theology dyan ay hypostatic union. Ang ibig sabihin nun, Jesus is 100% man and 100% God. Hindi 50-50, ano yung tikbalang. Pag sinabing 50-50, ano yung kalahati? Tao, kalahati, kabayo. So hindi po ganun yon. So napaka-importante na maunawaan natin yung divine identity ni Lord. At pangalawa, yung kanyang human identity. When Jesus was born in Bethlehem, He came to earth to live among men. So Jesus understood poverty. He understood weariness. Jesus understood hunger. He understood thirst. Jesus understood rejection. He understood loneliness. And He even understood temptation. Because He was tempted also. So mapapansin po natin, He endured all
that He did so that He might identify Himself with us. Nang sa gayon maunawaan, hindi ko sinabing hindi tayo nauunawaan ng Diyos para maunawaan natin na kung saan nauunawaan tayo ni Lord. Para nang sa gayon, mas malaki kasi ang naitutulong noon na alam natin na naiintindihan tayo at nakakapag-identify sa atin yung kinakausap natin. Hebrews chapter 4 verses 15 hanggang 16. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have the one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Napaka-importante po nung unang, yung verse 15 na yon. Si Jesus Christ ay tinempt daw in every way, just as we are. Napaka-importante nung just as we are, yet without sin. Therefore, ang temptation, hindi siya kasalanan. Ang temptation, kapag ikaw ay nag-give in, hindi ka nagkasala na ikaw ay tinitempt. Nakuha po natin yon. Because Jesus was also tempted, yet without sin. Magiging kasalanan siya pag nag-yield ka doon sa temptation na yon. In fact, kinakailangan mag-iba yung view natin pagdating sa temptation. Para sa iba, ang view nila, itong temptation na ito yung time na pwedeng bumagsak sila. But sa kabilang banda naman, para sa akin, isang pwedeng maging mindset natin pagdating sa temptation, it's not just an opportunity to fall, but opportunity to glorify God. Ito yung opportunity natin na i-glorify ang ating Panginoon every time na may temptation na dumadating sa ating buhay. Pagdating ng verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So what's the point here? God has chosen a name that would identify Him as a man, so that we can be confident that God could identify with us. Sa madaling salita, alam ni Lord ang sitwasyon ng tao. Alam niya ang kalagayan natin. Alam niya kung paano ang buhay dito sa mundo. Hindi lamang dahil Diyos siya, kundi nagkatawang tao siya. Una, alam niya ang kalagayan natin. Pangalawa, alam niya ang kailangan natin. Ulitin ko, alam niya ang kalagayan natin at alam niya ang kailangan natin. Sa ganitong sitwasyon, mas madali tayong makakalapit sa Diyos dahil alam mong naiintindihan ka niya. Kaya napansin niyo yung Book of Hebrews, nakapag-identify siya sa atin. Kaya pagdating ng 16, let us approach the throne of grace with confidence. May grace na kaakibat yung confidence natin sa Kanya. Para nang sa gayon, hindi tayo nahihiya, hindi tayo natatakot, dahil alam natin na naiintindihan tayo ng Diyos. Sa ganitong sitwasyon, madali tayo makalapit sa Diyos, dahil alam natin na naiintindihan niya tayo. So pag nalulungkot ka, lumapit ka kay Lord at isipin mong minsay nalungkot din siya at tumangis. Jesus wept. Hindi mo masasabi, Diyos ka kasi, hindi ka naman umiiyak eh. Ano hindi umiiyak? Kaya nga para sa mga lalaki, hindi naman kaduwagan, kabawasan sa pagkalalaki natin ng pag-iyak. Dahil si Jesus mismo umiyak din eh. Pag nagutom ka at nauhaw ka, lumapit ka kay Lord, isipin mong minsan nagutom din siya. At nauhaw siya, I thirst. Nagutom din siya, kaya nga nagugutom siya, sinumpahan niya yung puno ng igos eh. Kasi gutom na siya nung panahon na yon. Nakuha po natin? Malaking tulong sa ikalalakas ng loob natin kung malalaman natin na hindi tayo nag-iisa at may nakakaunawa sa ating sitwasyon. So just come to Jesus. Why? Because He knows your situation. Ganito ka-espesyal itong kapanganakan na ito ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Jesus Christ. The man Christ Jesus.
Kaya nga po sinabi natin, kahit na anong sabihin sa atin na hindi, tao talaga ang Panginoong Hesus. Tama naman eh. Sino magsabing hindi? Nakapo natin siya. Why? Sinabi ng Bible eh. The man, Jesus Christ. Oh, di ba? Tao nga siya. Tama, tao naman talaga siya eh. Di naman nagsabing hindi. Kaya lang, bakit naging tao? Kasi nga, may purpose yun. Kung susundan natin, yung mga verses dito sa 1 Timothy 2:5, yung the man, Jesus Christ, may kinalaman ito sa pagsisave niya sa atin. Bakit kinakailangan magkatawan tao? Para may dugo na mabubuo sa krus ng Kalbaryo. Why? Paano ipapako ang spirit? Paano magkakaroon ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Paano siya maiaalay kung di siya magkakatawan tao? Nakuha po natin, wala pong problema yon. Tama po yon. Tao ang ating Panginoon, pero hindi tao lang. Why? May special identity siya. Maliwanag din sa Bible, basa na natin na siya ay Diyos. Because Jesus has a divine identity. Merong divine identity ang ating Panginoon. At the same time, siya rin ay may human identity. What's so special about the birth of Jesus? First is special identity. Bakit ganun na lang? Isinicelebrate ito. Bakit ganun na lang? Binigyan ng emphasis ito. Bakit napaka-importante ng kapanganakan na ito ng Panginoon? Number one, special identity. Mauunawaan natin na yung Diyos na nagkatawan tao dito ay Diyos, may kakayahan siya. Ibig sabihin, may kakayahan siya na gawin yung dapat niyang gawin. May kakayahan siya na abutin tayo. At ang matindi nito, hindi lahat ng may kakayahan, hindi lahat ng makapangyarihan, aabutin ka. Bakit? Mandidiri sa'yo yon. Bakit? Di naman kayo level eh. Kaya napansin nyo sa mundong ito, yung tahanan, yung magkaka-level ang magkakasama. Pati minsan restaurant, magkaka-level din magkakasama. Pati eskwelahan, unless merong nagbigay ng scholarship doon, pati eskwelahan, magkaka-level ang magkakasama. So pwedeng makapangyarihan ang isang tao, pero hindi niya aabutin yung mga pangkaraniwan tao. Why? Hindi sila magka-level. And I want you to know, hindi natin ka-level si Lord. Ang layo sobra. At wala makakapantay sa Kanya. Wala makaka-level sa Kanya. Hindi pwede yon. Kaya lang ang kagandahan, dahil nga napaka-special nito. May special identity siya. May kakayahan siya bilang Diyos. Pero ang matindi, nagdesisyon siyang maging tao dito sa mundo. The Word became flesh and dwelleth among us. Ganito yung isinicelebrate nating Jesus. Ganito yung sinasamba nating Panginoon. Every time na ina-approach natin siya, kinakailangan malinaw sa iyo to. Malaki ang maiitulong sa iyo every time na nagwo-worship ka sa Kanya. Bakit? Bakit sasambay ng tao? Nakuha po natin? Tao lang yan. Kaya lang si Jesus, hindi tao lang. Yung identity ito ay may malaking kadahilanan. Para nang sa gayon, masamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Hindi tayo magfo-fall sa idolatry. Nakuha po natin yun, hindi tayo magfo-fall sa kasalanan. But at the same time, alam natin, yung sinasamba nating makapangyarihan Diyos ay may kakayahan na unawain tayo. May kakayahan na kung saan, bakit naranasan niya yung naranasan natin dito sa mundo. At makikita natin na uunawaan tayo ni Lord. Ulitin ko, nauunawaan ka ni Lord. Matindi, ito pa. Pwedeng nauunawaan ka ng isang tao, pero wala siyang kakayahan na tulungan ka. Magkaiba yun. May mga taong kakilala tayo, naiintindihan niya yung pinagdadaanan natin. Alam mo, lubog na talaga ako sa utang eh. Magkano ba utang mo, kaibigan? 1 billion eh. Pag-pray natin. Di ba? Grabe, bigat ng problema mo. Pero at least, may nakakaintindi. Pero hindi lahat na nakakaintindi, matutulungan ka. This is the reason why the birth of Jesus is so special. Why? Hindi ka lang niya naiintindihan, kaya ka rin niyang tulungan. May kapangyarihan siya na gawin yon. Kaya ganito na lamang
yung pagbibigay natin ng emphasis dito sa kapanganakang ito ng ating Panginoon. Number one, because of special identity. Number two, what's so special about the birth of Jesus? Bakit sinabi natin na tunay na special child itong ating Panginoon? Tuloy natin. Tignan niyo po She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Ito na. Because he will save his people from their sins. Number two is special intention. May napaka-special na intensyon. Bakit niya ito ginagawa? Hindi gumagawa ng aksyon ng ating Panginoon na walang intensyon. Kaya napaka-importante nun. Dapat kapag ikaw ay gumagawa ng aksyon, dapat may dahilan. You must be purpose-driven. Hindi pwedeng kumikilos tayo, but wala tayong purpose. Ibig sabihin, nagsasayang tayo ng oras natin. Nagsasayang tayo ng panahon natin. Etong si Lord, hindi nagsayang ng oras. Ibig sabihin, hindi ka maigi dito, hindi trip ni Lord na pumunta siya dito sa mundong ito dahil nag-uubos lang siya ng oras. Anong ginagawa mo dito? Wala. Pamatay oras lang. Wala akong magawa Ligtas ko na nga lang to. Ibig sabihin, hindi ka walang kwenta. Ibig sabihin, sinadya talaga ni Lord. Now, the birth of Jesus reveals His special intention. First, it is a sacrificial intention. Ang intention na ito ay mag-sacrifice, tingnan niyo po, because He will save His people from their sins. Ibig sabihin, it is a personal sacrifice. Kaya may Pasko dahil may nagsakripisyo personally para sa atin. Pwede naman, di ba, ito, tingnan niyo di ba sinabi ko, pwedeng naaawa siya sa atin, yung tao, pero wala siyang kakayahan. Ito naman, pwedeng naaawa tong tao sa atin, pero tapos may kakayahan siya. Pero ito matindi. Iuutos niya na lang. Pwede na yun. Utusan niya na lang yung mga anghel niya, sila na lang. Nakuha po natin, pwede siguro utusan, kaya lang, sa totoo lang, hindi naman tayo maliligtas. Why? Napansin mo, siya mismo ang bumaba. Why? Pwede niyang iutos yun, kaya lang, hindi naman tayo maliligtas. Hindi tayo magkakaroon ng salvation, kaya siya mismo ang bumaba dito sa mundo. Napansin niyo po, He will save His people from their sins. It is a sacrificial intention. Ibig sabihin, nag-sacrifice ang Panginoon para sa atin. Ang ganda-ganda ng kalagayan niya dun sa langit. Sino ka? Para babain niya. Alam ko, kilala mo ang sarili mo. Kilala ko rin ang sarili ko. Sino tayo dito sa mundong ito na makasalanan para babae na makapangyarihan at napakabanal na Diyos? Sino tayo? Kaya sa mga nagmamalaki kay Lord, hello, hindi mo alam kung anong sakripisyo na binigay ng ating Panginoon. Para lang babain tayo dito sa mundong ito. Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Biruin mo, while we were still sinners, habang tayo ay makasalanan, pwede kasi babain niya tayo pag matino na tayo. Kapa natin yon? Saan na ako pupunta dyan pag matino-tino na yung mga yan? Di ba? Iwas pusoy, iwas gulo, pero nung magulong buhay natin, doon kumilos ang Panginoon. Expertise ni Lord yan. Makinig ka maigi dito. The moment na gumugulo yung buhay natin, maniwala ka, ang hilig ni Lord umentra. At doon natin siya nararanasan sa ating buhay. In fact, nung naka-encounter ko ang Panginoon, nung magulo buhay ko. At marami sa atin dito, naka-encounter si Lord, nung magulo mga buhay natin. Kaya don't ever tell yourself na kung saan wala ka ng pag-asa, ganyan ka na lang, wala nagmamahal sa'yo. Hello, kayang gawin yan ng Panginoon. Hebrews chapter 9 verse 12, He entered once for all into the holy places, not by means of blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So pumarito ang Panginoon, galing, antindi, no? Ipinanganak siya dito para mamatay, para magsakripisyo. Grabe! By means of His own blood. Hindi kung ano-anong dugo, by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Philippians chapter 2 verse 8,
and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kaya nga itong phrase na ito, napaka-importante rin ito. Yung becoming obedient to death, tapos nilagyan pang even death on a cross. Yung kamatayan, matindi na to. Pero pag namatay ka sa krus, mas matinding kahihiyan yun. Yung iba, nanaisin na lang nila yung pangkaraniwang kamatayan pag pinarusahan sila. Pero dito, hindi ka lang tatapusin dito. Tatapusin ka ng matinding kahihiyan. Ganon yung sakripisyong ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi lang siya simpleng death, but death on a cross. Galatians 2:20, I've been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Biruin mong pagmamahal yan. Who loved me and gave Himself for me. Isa po sa mga series natin dito, sa Born for You na ito ay, title nun is In the Name of Love. Ibig sabihin, ginawa ito ng Panginoon sa ngalan ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng kanyang pagmamahal, who loved me and gave Himself for me. It is a sacrificial intention. Napaka-special ng intention ng Lord para mag-sacrifice sa atin niya. Second, it is a sure intention because He, Jesus mismo, will save His people from their sins. Ibig sabihin, tiniyak niya, kaya may Pasko dahil may nanigurado. Ito po mga kapatid, ay guarantee, yung kapanganakan ng Panginoon ay guarantee ng Diyos sa sangkatauhan. Kasi napaka-importante. Hindi He could, but He will save His people from their sins. Guarantee ni Lord ito sa sangkatauhan. Kaya nga nung siya'y ipinanganak, pambihira, guarantee na yon na ililigtas ni Lord yung mga makasalanan tao. Ililigtas ng Panginoon yung mga taong mapupunta sa impyerno. It is a sure intention. Sigurado yon. Kaya nga yung pagdating dito ng Panginoon ay garantiya para sa atin. Kasi pwede naman may nangako kaya lang hintay ka ng hintay. Kinakabahan ka na, parang wala. Ano nangyari? Baka nagka-problema din siya. Nakuha po natin, minsan may mga ganun nangangako sa atin. Kaya nga, sa isang pangako, pwede kang mabigo. Pwede rin namang hindi. Ba't laging 50-50 yan? Kuha po natin, pero si Lord, sinigurado niya, He will save His people. He will save His people from their sin. It is a sure intention. Third, bakit napaka-special ng intention? It is a sacrificial intention, sure intention. Third, it is a saving intention. Tignan niyo po, because He will save His people from their sins. Kaya may Pasko, dahil may dumating na manliligtas. The Christmas story is not primarily, listen to this, ang Christmas story po is not primarily about the birth of a baby who would grow up to become a great mortal teacher or a great moral teacher or a great example, a great model. All Jesus did become those things. Totoo naman. But rather, Christmas story is the profound story of the birth of a Savior. It is a profound story of the birth of a Savior. Kaya nga, listen to this, if you don't know Jesus as your Savior, then you do not know Him at all. Kapag ang pagkakilala natin kay Jesus ay palamuti lamang, isang bagay lamang na binabanggit kapag nagki-curse ng tao, isang bagay na binabanggit kapag nagpe-pray, although wala namang problema, kapag nagpe-pray binabanggit, pero kapag hindi mo kilala si Lord bilang manliligtas, you don't know Him at all. Jesus came to save His people from their sins. So His name means Jehovah is salvation. The word salvation tells us that Jesus came into the world para iligtas tayo. Yung word na salvation dito, makikita natin na pumarito ang Panginoon, He will save His people from their sins. Makikita natin yung intention niya. Makikita natin yung gusto niyang i-accomplish dito sa mundong ito. Magligtas talaga. Yun talaga ang ipinunta dito ng Panginoon.
Now, the word save means to keep safe and sound. It also means to rescue from danger or destruction. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo safe, hindi sound yung buhay natin, ibig sabihin, kapag tayo ay nasa danger o nasa destruction, papunta ng impyerno, pagkasira ng buhay, eternal na damnation, kaya pumunta dito ang Panginoon kasi yun ang gusto niyang ayusin. Yun ang gusto niyang i-accomplish, kaya nga napaka-special ng intensyon ng ating Panginoon. Pinakamasakit dito ay hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan na kailangan nilang makalaya sa kamandag ng kasalanan kaysa sa kamandag ng Roman Empire nung panahon na ito. Kaya napansin natin, nung ang Panginoong Hesus, papagaling siya, magawa siya ng mga himala, daming mga tao, triumphal entry. Dahil sila kasi, ang Israel kasi, nag-e-expect sila ng hari. Tama naman. Kaya lang, yung ine-expect nilang hari, yung tatapos sa Roman Empire. Kasi sila ay sinasakop eh. Ito na ngayon, triumphal entry. Kapag ikaw ay pumasok doon, dapat hari ang dating mo. So dapat nakasakay ka sa white horse. Tapos may dalang sword. Ibig sabihin, I am your Messiah. Ako yung magliligtas sa inyo, tatapusin ko tong Roman Empire na to. Na-disappoint yung mga tao. Bakit? Nung pumasok si Jesus Christ, nakasakay siya sa asno. Pero nung una, di ba, Hosanna, Hosanna. People were disappointed. Ay, wala to. Kaya sinabi yung same na mga nagsabi, nung naglagay sila ng palaspas, naglagay sila ng mga dahon-dahon, nagsabi ng Hosanna, karamihan doon, sila rin nagsabing, crucify Him, crucify Him. Why? They were disappointed. Bakit? Nadi-disappoint ka kapag hindi mo nauunawaan yung purpose ng isang bagay. Pag hindi natin nauunawaan yung intensyon, ang pinakamasakit nga dito, hindi nila naunawaan na mas kailangan silang iligtas sa kasalanan kaysa dun sa Roman Empire. Kaya pilit nilang hindi tinatanggap ang ating Panginoon. Bakit? Mas matindi kasi yung kamandag ng kasalanan kaysa dun sa physical lamang na iniintindi nila. Why? Kasi ang kasalanan ay umaalipin. Mas matinding mang-alipin ang kasalanan. Romans 7:14 hanggang 15. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Sold as a slave to sin. Biruin mo, verse 15, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do, but what I hate to do. For what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Yung ayaw ko, ginagawa ko. Pero yung gusto ko, hindi ko naman magawa. Bye? Uy, pag may ganon ka, may slavery. Gusto mong magawa na dapat, hindi mo magawa. Pero hindi mo magawa nga mali, yung ayaw mong gawin na mali, nakagawa mo. Slave. Ito sila gustong palayain ni Lord. Kahit na anong gawa mong kabutihan dyan, pag wala yung manliligtas, pag wala itong kordero ng Diyos na ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay, pipiyado ka pa rin. Makokontrol ka pa rin. Maniwala kayo, matinding kumontrol ang kasalanan. Kaya niyan sirain buong buhay mo, buong pamilya mo. Kaya niyan sirain ang buong bansa. Ganyan kabangis ang kasalanan. Una, kasalanan na yung umaalipin. Pangalawang, kasalanan na yung pumapatay. Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sa makatuwid, kaya kang dalhin ng kasalanan sa kapahamakan. And this is the reason why Jesus came, to save His people from their sins. Because He will save His people from their sins. Kaya nga sa mga matampuhin, tatampo na ako kay Lord. Kasi hindi naman ako naging billionaire. Hindi nyo naman ako niligtas dito. Hindi yung numero 1. Bilyonaryo ka nga, sa impyerno ka naman mapupunta. Ano yun? Ang buhay natin sa mundong ito, napakaikli lang compared dun sa eternity na binibigay sa atin ng Panginoon. Kinakailangan maging matalino tayo. Law of sacrifice. Kung magsasakripisyo ka, dun sa pinakamatindi na dapat. Doon ka magsasakripisyo, kaya lang hindi naiintindihan to ng tao.
Yung intensyon ng Panginoon, bakit siya ipinanganak dito sa mundong ito. Sa mga tuwid, ulitin ko, kaya tayong dalhin ng kasalanan sa kapahamakan. Kaya pumarito ang ating Panginoon para iligtas tayo sa kamandag ng kasalanan na ito. Alam niyo po, thousands of babies were into the world that same year. Kaya nga ang ginawa ni Herodes, di ba? Pinapatay niya yung mga bata. Na halos tinatansya nila, nakaedad ng ating Panginoong Hesus. Thousands of babies were into the world that same year, but only one of them would grow up to be the Savior of the world. Napakaraming bata, pero isa lang, ang Savior of the world. So after all these years, Jesus still stands alone. He is the only one who can save a lost soul. Siya lang ang makakasave ng mga ligaw na buhay ng mga tao. Siya lang ang makapagliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na impyerno na pwede nating patunguhan. Acts chapter 12 verse 2 or Acts chapter 4 verse 12. Acts 4:12, only Jesus. Litin ko ha. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. His name is the only one in all the world that can save anyone. So mankind has fallen into deep pit of sin. Talagang nasa kumunoy na tayo ng kasalanan. Nasa kumunoy na tayo ng kapahamakan. But Jesus is the only one who can save the sin-sick soul. Tanging si Jesus lang. Kaya nga, di ba, ibig sabihin ng salvation, rescue. Yung palubog ka na, paubos ka na, pawala ka na, patapos ka na, biruin mo na, abot ka pa ng ating Panginoon. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng rescue ito. Dahil minsan sa buhay ko, na-rescue din ako. Nung kami po ay nagsiswimming noon, nabi ko nga kayabangan kasi. Nabi ko, kunyari, magaling akong lumangoy. Ito naman mga barkada ko, nasa Bulacan kami noon, siguro mga 8 feet yata yun o 10 feet. Napadaan kami doon. Kaya lang, siyempre, magaling naman akong lumangoy, naitulak ako ng barkada ko. Tapos mamaya dyan, naglalakad lang sila. Habang naglalakad sila, hindi na alam, mamamatay na pala ako. Sa pa nga nalulunod dito. Alam ko naintindihan nyo yun. Kaya lang, nung palunod na ako, pa-collapse na yung, kung ano-ano na pala naiisip mo, yung segundo lang na yon. Namaya dyan, angat mo yung kamay. Hindi ka na rin makasigaw eh. Lubog na yung ano eh. Hindi ka na makasigaw. Mamaya dyan may biglang kamay na umabot sa akin. Tapos hinatak ako pa angat doon sa swimming pool na yon. Lifeguard pala yon. At thank God, dahil doon, nakakapag-preach pa ako ngayon. At nandirito ako ngayon. Rescue. Yung hindi mo na alam ang gagawin mo, yung wala ka ng kakayahan, pero mayroon pa palang may kaya na iligtas ka. Dr. Billy Graham once said, "The very purpose of Christ coming into the world was that He might offer up His life as a sacrifice for the sins of men. He came to die." This is the heart of Christmas. Ito yung heart ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. He came to die para tayo ay maligtas. So what's so special about the birth of Jesus? Bakit napaka-special nito? Bakit pinag-uusapan natin siya? Bakit binigyan pa rin ng paulit-ulit sa Bible about the Son of God, Son of Man, this Son? But napaka-importante nun about the birth of Jesus Christ. Bakit? Kasi ito ay may special identity. Divine identity and human identity. Litin ko, hindi lahat na nakakaintindi sa'yo, kayang punan yung pangangailangan mo. Hindi lahat. But ito yung combination ni Lord. Nahabag siya sa'yo, pero matindi, kaya niyang punan yung pinakamatinding problema mo sa buhay. That's why Jesus has his special identity. Second, special intention. Sacrificial yung intention, siya mismo yung bumaba dito at sinabi niya, He will save. He will save, ibig sabihin, sure, guaranteed ito. Why? The moment na pinag-uusapan natin ito, ibig sabihin, guaranteed siya. The moment na pinag-uusapan natin yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, tanggalin mo na yung doubt mo. Bakit? Sure to.
Sure siya. May garantiya na ikaw ay may kaligtasan. Dahil sa Kanya, saving intention. Gusto talaga niyang iligtas ka. So Jesus came to be identified with you and to save you from the consequences of your sin. Ngayon, ang tanong, alam niyo po, sa totoo lang, ano ba yung saysay ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoon? Alam mo, walang saysay ang lahat ng ito. Walang saysay ang Pasko kung hindi mo naman makakainkwentro ang Panginoong Hesukristo. Kaya may mga tao, hindi nila nakaka-encounter si Lord o hindi nila nauunawaan ito at hindi nila nararanasan ito dahil sa kanilang kalagayan. Ulitin ko. Sapat ang pain na mayroon ka, sapat yung estado mo sa buhay para hindi mo maranasan ang isang bagay. Naranasan ko po yan, for example, ini-invite ako dati sa isang napakalaking banquet, party. Alam niyo po, kahit na-invite ako doon, hindi ako pupunta. Ang lagi kong sinasabi, hindi ako bagay dyan. Di ba maraming mga taong ganon? Binibigyan ng pagkakataon dahil because sa estado ng kanyang buhay, hindi niya alam ang iaakto at ang layo talaga. Hindi ko nararanasan yung pwede ko naman maranasan. Dahil sa estado, ganon din tayo. Maybe you're telling, hindi naman kasi ako karapat-dapat. Di ba? Madalas ganon? Estado ng pamilya ko, ang gulo ng pamilya namin, kasalanan ng pamilya ko, kasalanan na pinaggagawa ko sa buhay, yung kababuyan na nangyari sa akin, yung matinding kahinaan ko sa buhay, yung matinding kasalanan ko, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. But sinabi ng Bible, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Because, ito daw yung reason, He will save His people. Sino tong people na ito? Makasalanan. Mga nakakahiya. Mga nakakasukang mga tao ito. Hindi pumarito ang Panginoon dahil dun sa mga malilinis. Pumarito ang Panginoon dahil dun sa mga nakakasuka, dahil dun sa mga basura. Ulitin ko sana ito yung maiwan sa atin because He will save His people sa mga basurang tao, sa mga makasalanan na tao, sa mga napakaruming tao, dun sa mga lubog, lunod, bagsak na tao. Yun ang pinarito ng ating Panginoon. I remember, ilang taon na po nakalipas. Meron po kaming misyon doon sa Smoky Mountain. Ibig sabihin, dump site. Nung pumunta po kami doon, meron kaming host. Binisita ko po yung isa sa actually, mayaman doon sa lugar na yon. Pero mo, mayaman, nasa basurahan. Bakit? Kasi yun po ang negosyo nila. Negosyo, mambihira. Inutusan nga yung anak niya, BMW yung sasakyan eh. Tapos nasa basurahan. Samantalang kami, nakakala mo, napakayayaman naman, ng didiri. Siyempre nga, hindi naman ako sanay doon eh. Although nagbabasura kami dati. Pero iba ang sangsang talaga. Maniwala ka, hindi ka makakain. Pipilitin mo na lang. Dahil nga aabot ka ng mga tao. Nagbibisitation kami. And then, siyempre, tapatan na, kwentuhan na lang. Sabi kong ganun, nausap ko yung tatay. Buti po nakakayanan yung kumain dito. Saka kinakaya nyo yung lugar. Kasi ako talaga, hilong-hilo na talaga ako. Hindi lang ako makapagtakip ng ilong eh. Kasi siyempre, gusto mo nga makapag-identify eh. Biruin mo yung basurero, hindi kinaya yung basura. Siyempre, ako simpleng basura lang naman. Simpleng mga bote, garapa, bakal, yung mga ganong klaseng basura. Eh, doon lahat ng basura eh. Pati patay na hayop, kung ano-ano na ang maabutan mo doon. Sabi ko, paano nyo po kinakaya yan? Yung ganitong pamumuhay. Pero mayaman to, multimillionaire to. Sabi niya gano'n, simple lang, kasi ito yung trabaho namin. Wala kaming kakainin kung dito. Saka dito kami yumaman. Ito yung trabaho namin, kaya-kaya namin. So naisip ko, kaya ko hindi kaya, kasi hindi ko trabaho yon. Ano ibig kong sabihin? Maybe sasabihin ng ibang tao, hindi ka kayang abutin, kasi hindi ka naman kaabot-abot talaga. Hindi ka nila kayang abutin eh. Dahil basura yung buhay natin. Nakuha po natin, buti na lang, may isang nagmistulang basurero na pumulot sa atin.
Sasabihin ng iba, hindi kita kayang iligtas. So kaya, kahit anong gawin nila, hindi ka talaga kaya. Pero tayo, kaya tayo ng Panginoon. Hindi lang tiniis. Talagang matinding sakripisyo ang ginawa ng Panginoon. So pwede mong sabihin, basura ka naman. Yes, tama, basura tayo. We're just a filthy rag, sabi ng Book of Isaiah. Higit pa sa pinakamatinding basura tayo. Buti na lang ang Panginoon. She will give birth to a son. And you are to give him the name of Jesus because he will save. Pupulutin niya, ililigtas niya yung mga basurang tao na ito para nang sa gayon magkaroon ng halaga sa buhay. Kaya kung sinasabi mong nakakadiri ka, nakakahiya ka, at iba pa, lagi mong tandaan, yan ang trabaho ni Lord. Trinabaho ng ating Panginoon at yan ang trabaho niya. Kaya sasabihin natin, hindi tayo karapat-dapat. Tama. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga pumunta dito yung makapangyarihang Diyos natin. Para nang sa gayon, yung hindi karapat-dapat ay maging dapat dahil sa kanyang grasya. So ngayong oras na ito, just come to Jesus just as you are. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Lalapit tayo sa Panginoon nang tayo lamang. Maybe some of you right now, ito yung tingin mo sa sarili mo at tingin ng mga tao sa iyo. Basura, napakadumi, napakabaho ng buhay. Tuwing mababanggit ang Pasko, tuwing mababanggit ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, always be reminded ng ating Panginoon ay may special identity. Naintindihan ka niya. At ang matindi, kaya kanyang abutin. May kakayahan siya. Dahil ito rin ang kanyang intensyon. Damputin ka na parang basura. Damputin ng mga mababaong buhay natin. Ang mga masasangsang na buhay natin. Kaya niyang gawin yun. Dahil yun ang kanyang dahilan. Maybe some of you, this is your first time na napakinggan mo itong mensaheng ito. At sinasabi mo, ako yung basurang yan eh. Ako yung napakalaki ng naging pagkakamali. Napakalaki ng desisyon. Napakarumi. Napakagulo ng buhay. But salamat na uunawaan ko mensaheng ito. Na yung mga katulad ko, ang ipinarito ng aking Panginoon. Kaya siya pumunta at ipinanganak dito sa mundong ito. Dahil sa taong katulad ko. Kasalanan. Napakabaho ng buhay. Wasak. Pero may handang dumampot. If you're this person right now na sinasabi mo, Lord, damputin mo po buhay ko. Linisin mo po ako, Panginoon. Tulad ng mga nagninegosyo, Lord, ng mga basura, na nabibigyan pa nila ng halaga yung kanilang mga napupulot. Hindi namin akalain na magkakaroon pa pala ng value yung itinapon ng iba. Naniniwala kami, Lord, na magkakaroon ng value ang buhay namin sa pagpulot mo sa amin, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, lapit tayo kay Lord. If you're this person, and you want to give your life to the Lord, gusto mong i-acknowledge yung purpose ni Lord kung bakit siya pumarito sa mundo, una, aamin ka na basura yung buhay natin. Aamin tayo na hindi talaga natin kaya. At gusto mo na iligtas ka talaga ng Panginoon. This is your decision right now, na nais mo na maabot ng Panginoon ang iyong buhay, yung basura nating buhay, at malinis, at malagyan ito ng value. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, no matter what your past and present, ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, yan ang ipinarito ng Panginoon. Dinampot ka ng Panginoon. Nilinis ka ng Panginoon. At may halaga ka na.
Hindi dahil sa'yo, kundi dun sa Diyos na dumampot sa'yo. Di na ikaw ang issue dito. Kaya wala na tayong pagmamalaki at ipagmalaki na lang natin ang ating Panginoon. Ang tingin man natin nila sa atin dati, dating basura, dating walang kwenta, dating lubog. Okay na yun, hayaan mo sila. Ang importante, hindi kung ano ka dati, kundi kung sino, hindi kung sino ang nagwasak sa'yo. Hindi kung sino yung umalipusta sa'yo. Ang issue dito ngayon, kung sino yung dumampot sa'yo at nagbigay ng halaga sa'yo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Maybe, dinadalaw ka ng mga past natin dahil sa mga taong nanira sa akin, mga nagwasak sa akin na sitwasyon. This is not the issue anymore. Ang issue na ngayon, si Lord na dumampot sa akin. Si Lord na umayos sa akin. Lord, I pray for freedom sa bawat isa, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa, Lord, sa kulungan ng kanilang past. Lord, yung mga bumabalik-balik, Panginoon, na alaala, bumabalik na lumang buhay, Panginoon, ay inyo pong pawiin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagtagumpayin niyo po ang bawat isa. Salamat sa grasya mo, Panginoon, dahil di namin kaya pero kakayanin namin, Panginoon. At makikita namin, Panginoon, na dahil sa identity mong yan, Panginoon, Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, dahil nagbabago din yung identity namin, Panginoon. I pray right now, Lord, that you touch this person right now, this person's identity, Lord. I pray, God, patatagin mo po siya at ayusin mo po siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, God, that you heal this wound right now sa kanyang puso't isipan. Yung wound dahil sa kriniit ng past, ng sin, Panginoon, yung mga kasinungalingan na inilagay ng kaaway sa kanyang puso't isipan, Lord, I pray for healing right now in the name of Jesus. I-heal mo po, Panginoon, ang kanyang buhay ngayong oras na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka ng personal sa ating Panginoon. Personal kang lumapit sa Kanya, kausapin mo siya ngayong oras na ito. I will give you 30 seconds to 1 minute right now. Just you and Jesus right now. Just come to Jesus. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ikaw at ang ating Panginoong Hesus. Isipin mo na lang yung pagkalubog mo ngayon sa kumunoy ng buhay. Sa mga may inferiority ngayong oras na ito, dahil ganyan yung nangyari sa'yo. Mas magtuon ka, kapatid, sa superiority ng ating Panginoon. Don't focus on your inferiority. Mag-focus ka sa superiority ni Lord. Hindi mo kaya, pero kayang-kaya ni Lord. Lord, I pray that you change this mind. That you touch this heart right now, Lord. Na pilit na ginagawang basura ng mundo. Yung inililigtas mo, Lord, nagtatampisaw pa rin lagi sa kasalanan. Sinisira pa rin yung buhay. I pray, God, that you touch this life. Lord, we pray, God, for your mercy. Right now, Lord. Let your mercy fall on us, God. Pulutin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Pulutin mo, Panginoon. At mabago yung aming buhay. Mabago yung aming pag-iisip. Mabago yung aming pagkatao. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus, God, Lord, and touch us right now. Oh, Lord. Come, God. Save us, Lord. Save us, Lord. Come on, just come to Jesus. Just believe Him. Let God touch you right now. Let God heal you. Let God save you. Open your heart. Oh, Lord. Open your heart to Him. He can save you. He can comfort you. He can heal you. In the name of Jesus. Come, Lord, and touch us. Come, Lord, and save us. Pulutin mo po kami, Panginoon. Hukutin mo kami, Panginoon. Dito sa aming kalalagayan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Jesus. Yes. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come.
Minsan, Lord, ang hirap pong i-imagine. Kasi, Lord, ang mahirap talaga. Paano yun? Wasak-wasak, tapos marirestore, tapos magiging bago. Pero, Lord, salamat. Starting today, Lord, hindi na kami magda-doubt. Dahil kaya mo, Lord. Dahil kaya mo. Salamat po ngayong araw na ito, may transform kang buhay, may sinave ka, Panginoon. Ang issue dito, Lord, hindi na yung mga kamay ng sumira sa amin. Hindi na yung kamay namin na naging dahilan din ng pagkasira namin. Ang issue na dito, Lord, yung kamay ng dumampot sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay. Salamat sa bagong isip at bagong puso, Panginoon. We will continue to enjoy your presence, Panginoon, and even your messages, Panginoon, na aming maaalala. Salamat po, Panginoon. Again, people of God, be reminded, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Salamat dahil hindi ka lang maawain. Sa kabila ng awang yon, kaya mong tugunan, Panginoon, yung pangangailangan ng mga kinaaawaan mo. Salamat dahil personally, it is your intention to save us. Nabunutin kami at pulutin kami. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na manakaw ito ng kalaban. Believe me, mababago yung buhay natin, yung pamumuhay natin, yung mga susunod na move natin sa buhay because of this powerful word na naitanim, yung mga seeds ng salita ng Panginoon na naitanim sa iyo ngayon. Huwag mong hayaan na makukuha ito ng kaaway. But hayaan mo, kapatid, habang ito'y naitanim, tumubo ito, lumago ito, at mamunga ito sa iyong buhay. At yung bungang yan ay pakikinabangan ng napakaraming tao dahil sa ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much.